And problem number 1. Determine the x and y component of the forces F. So, meron tayo ditong first one na 20 Newton, 30 degree, and first two na 58 kilonewton, 35 degree, and first three na 30 kilonewton. So, ang first one natin, ang hinahanap dito ay Fx equals F cos theta. So, Fx equals 20 kilonewton cosine 30 degree. So, ang Fx natin sa first one ay 20 cosine 30. So, $17.321 kilonewton sa force 1. So, ang Fy naman natin ay Fy equals force sine theta. So, Fy equals 20 kilonewton sine 30. So, ang Fy natin ay 10 kilonewton. So, F2 naman tayo. F2 force 2. Meron tayong 58 kilonewton. So, Fx equals F cos theta. So, Fx equals negative 58. Dahil pa left, so negative 58 cosine 35. So, Fx natin ay negative 58 cos 35. So, negative 47.51.1 kilonewton. So, itong Fx natin or Rx. So, sa Fy naman tayo, Ry pala to, Ry F R Rx. So, Ry naman tayo. Ang Ry natin ay F sin theta. So, negative 58 sin 35 equals negative 30. So positive pala to. So 58 sin 35. So sagot natin dito ay 33.267 kilonewton. This is our Ry. Ry ng force 2. So force 3 naman tayo. So, Rx equals force cosine theta. So, Rx natin ay force na 30 kilonewton. Tapos, so wala tayong binigay na angle. So, adjacent over hypotenuse. So, para makuha natin yung hypotenuse, square root natin tong adjacent at opposite. So, ating gagawin ay
Pythagorean theorem. So, 10 squared plus 15 squared equals 5 square root of 13. Ang ating hypotenuse ay 5 square root of 13. Then, ang ating adjacent ay 10. Yung adjacent natin, 10. Okay. Sabi natin, Rx equals 30 10 raised to divided by 5 square root of 13. So, ang sagot natin ay plus error. Right there. Ay 16.641. So, negative pala to kasi negative. So, dahil downward siya. Ay, dahil pa-left siya. So, negative. So, ang sagot natin ay negative 16.641 kilo Newton. Ito ang Rx natin. So, Ry naman tayo. F sin theta. Force natin ay negative 30 kN. Tapos opposite over hypotenuse naman tayo. Opposite dito ay yung 15. So 15 divided by hypotenuse na 5 square root of 13. So, ang Ry natin ay negative 30 times 15 over 5 square root of 13 plus negative 24.960. Negative 24.960. Another problem tayo. Determine the resultant for the following system of the concurrent complainant forces. So, ang point A natin ito ay 10 Newton and ang angle niya ay 45 degree. And point B natin ito ay 5 Newton and ang angle niya ay 30 degree. Ang point C natin ito ay 15 Newton and ang angle niya ay 60 degree. So, sulat tayo dito ng Rx, Ry. So ang point A natin, ay 10 Newton. So 10 Newton cosine 45. Then point B natin ay negative 5 Newton cosine 30. Then, ang point C natin ay 15 Newton cosine 60. Ang Ry naman natin ay 10 Newton sine 35. And ang point B naman natin ay 5 Newton sine 30. Then ang point C naman natin ay 15 Newton ay negative 15 Newton kasi downward. So negative 15 Newton sine 60. Kunin natin yung resultant niya. So
Then cosine 45 minus 5 cosine 30 plus 15 cosine 60. Ang sagot natin, ang resultant natin dito 10.24.1. Ayos natin yan. So, sa RY naman natin ay 10 Newton sine 45 plus 5 sine 30 minus 15 sine 60. Sagot natin ay negative 3.419. Paano makuha natin yung resultant? Gamitin natin yung Pythagorean theorem. So, R was Rx squared plus Ry squared. So, R equals Rx natin ay 10.241 squared plus ang Ry natin ay negative 34.18 squared. So, yan. Ang resultant natin ay square root ng 10.241 squared plus negative 3.419 squared. So, ang sagot natin ay ang resultant natin ay 10.796 Newton. So, theta tan inverse Ry divide over Rx. So, theta equals tan inverse ng ang Ry natin ay negative 3.419 over 10.241. So, ang angle natin dito ay shift tan negative 3.419 tapos 10.241 18.462 ang answer natin. Ayan ang answer natin. So, sa non-concurrent naman tayo. So, what is the resultant of non-concurrent forces in figure? If gusto natin makuha yung all of resultant of forces, the vertical forces na meron tayo dito na assuming na itong 10 Newton is positive and itong 15 Newton is positive and itong 20 Newton is positive, then ang itong negative, itong 7 Newton is negative and itong 12 Newton is negative. So 10 plus 15 20 sine 62 and 7 minus 12 plus 10 plus 15 plus 20
sine 62 minus 7 minus 12 equals 23.66. So, answer natin ito 23.66. So, all of these forces is going downward. So, this is the point A. This is the point B. So, ang first vertical natin ay nandito. First vertical natin ay 23.66. Tapos, dito naman ang equilibrant. So, if here is the location of the equilibrant, trying to balance, so how will equate the certain distance? So, ang equation natin dito ay assuming the balance forces is 23.6. 23.66. And ang distance natin ay assuming na x. So, 23.6 times x plus 7 Newton 7 Newton times 1 meter plus 12 Newton plus 1 meter plus 1 meter plus 1.3 meter. So 3.3 meter. So minus 2 meter times 2 meter. So, ang vertical component ng 20 Newton ay 17.66. Ito yun, 20 sine 62. 17.66 times 4.5 meters. So, 1 plus 1 plus 1.3 plus 1.2 meters. So, 4.5 equals 0. Ang x natin dyan, ang value ng x natin dyan from point A ay 23.66 times alpha x plus 7 times 1 plus 12 times 3.3 plus negative 15 times 2 minus 17.66 times 4.5 as na pala alpha calc 0. So shape calc becomes 2.65. So ang value ng x natin ay 2.65 from point A. So ito yun, from point A 2.65. So ang ating dito naman yung ating yung ating horizontal component ng 20 Newton. So ang horizontal component ng 20 Newton ay 9.39. Ito yun. So 29 cosine 62 degree equals 9.39. So dito yung ating resultant. So ang gagawin natin diyan ay gagamitan natin ng Pythagorean theorem. So ito 23.66 squared plus ang horizontal component ng 20 Newton. So ito 9.39 squared. So
23.66 squared plus 9.39 squared equals 25.45. So, ito yan. Ang resultant natin ay 25.45 Newton. Ayan. So it's acting certain angle. So, theta equals tan inverse ito 23.66 over the horizontal component ng millimeter na 9.39. Ang theta natin dito ay shift tan over 23.66 over 9.39 plus ating theta dyan ay certain angle natin dyan ay 68.35. So is the answer 68.35. This is our final answer. Another problem tayo. The resultant of the three forces coupled in the figure and an unknown force should is the vertical 100 Newton. First, root point B. So, determine the unknown force, root point A, and the magnitude of the couple. The unknown force act at point A. So, ang Rx natin dyan. Negative 160 Newton. Pagpapagod siya. Diba? So, negative 160 Newton. Plus 260 opposite over adjacent double habit yung dito ng tayo. So makuha yung hypotenuse, hindi ko yan tuloy equals 13 ito. 13 yan. 260. Ang adjacent natin ay 5. Tapos ang hypotenuse natin ay 13. Plus 100 Newton. Ito. Ito. 100 Newton. Highway naman tayo. Highway natin.
opposite niya ay 12. So, 12. 12. Sa hypotenuse naman niya ay 13. 12, 13. Ito. Going downward to 100 Newton. So, 100 Newton. Opposite over hypotenuse. So, hypotenuse niya ay 5. Tapos, opposite niya ay 4. Find the moment of R about 0. So, summation, the moment of the process about 0. So, ito, 100 summation. So, 100 Newton. Para makuha natin yung property. So, 100 Newton times 10 minus 160 times 10 minus 0.8 and the magnitude of bubble T. So, ito yung magnitude ng pop. So, next problem naman tayo. Determine the resultant of the parallel forces shown in figure. So, assuming na all ng forces na to na 80 Newton is positive and then 60 Newton is positive, itong 15 Newton is negative, itong 19 Newton is negative. So, ito, distance nito ay 2 cm, 3 cm, 3 cm, tapos 2 cm. So, ang gagawin natin dito ay summation of MA equals 80. Isang distance niya ay 2 times 2 tapos 60 times 10. So, kaya times 10 meter. 60 times 10 meter. Dahil 2 plus 3 plus 3 plus 2 equals 10. So, and to negative. So, negative 50
times 5 times 5. So, skip na dito tayo. So, ang sunod ay 90 Newton, negative 90 Newton times 8 meter. Ang magiging sagot natin yan ay 80 times 2 plus 60 times 10 minus 50 times 5 minus 90 times 8 equals negative 210 Newton meter or 210 Newton meter. So this is the resultant of a couple. Ito yung resultant ng isang the sultan is a couple. Ang final answer natin. So last problem tayo. Where does the resultant of the two forces act? So, one time 680 Newton downward, going downward, then 660 Newton going upward. So, ang distance niya ay 300 mm and 500 mm. So, ito yung gagawin dyan. Ang RY natin ay so, ang ating Rx pala, yung Rx natin dyan, equals to 0 na kasi meron na tayo nitang vertical component lang. So, Ry ang hanapin natin. So, 680, negative going downward. So, negative 680 plus 660 equals negative 20 Newton or 20 Newton going downward. So, ito yung ating Ry. So, ang gagawin na ulit dito, summation MA equals 680 Newton times 0.8. So, ito yung distance 0.8 times 0.8 meter. Ginonvert na natin sa meter. So, yun. Tapos, negative 660 times ang distance niya ay from ito ay 500 mm. So, convert natin sa meter. Ito ay 0.5 meter. So, sagot natin dyan 680 times 0.8 minus 660 times 0.5 meter equals 214 Newton meter. So, ito ang answer natin. So, yun na po. Thank you.